Hi guys! Welcome back to my channel. My name is Jen. And for today's vlog, isi-share ko lang yung experience ko ngayong 30 weeks and 3 days na akong pregnant. So please continue watching. Okay guys, so ngayon, pasensya na sa voice ko. I'm not feeling well kasi for two, two, 2 days na ata or 3 days. So nilalagnat ako and may dry cough and sipon din. Naisip ko lang mag-update sa pregnancy journey ko since tapos na ako sa first and second trimester. I'm entering now my third trimester as 7 months preggy. So, um, since 30 weeks and 3 days na akong preggy, so gusto ko lang i-share sa inyo yung mga currently na na-experience ko, um, na-experience ko sa 7 months pregnant. So, and then ano yung mga body changes, ano yung mga na-discover ko na hindi ko ina-expect na na mangyayari pala or may experience ko pala throughout my pregnancy journey. So, siguro umpisahan natin sa basic part which is yung, mga cravings. So, actually, yung first trimester ko, may food aversion talaga ako as in may cravings. Pero ngayon, third trimester is, meron pa rin naman, pero sobrang onti na lang talaga ng pag-crave ko sa mga pagkain. And, hindi rin naman ako, ever since hindi naman ako maselan sa pagkain, pang-amoy lang talaga. So, ayun. And then, nawala na yon yung food aversion ko. And yung ano naman, yung, sensitive smell naman, malakas pa rin yung pang-amoy ko lalo na 'pag tipong hindi ko talaga gusto yung amoy. Pero hindi na pagdating sa pagkain, ganyan. So, pero may mga naamoy ako minsan na hindi naamoy ng mister ko. So, yung mga gano'ng example. So, yun, meron pa rin naman ngayong third trimester, meron pa rin naman akong pagka-sensitive smell pero hindi na gano'n kagrabe like nung first trimester. Hindi na rin ako nagsusuka. Yan, hindi vomiting, nausea, wala na rin yun. Migraine, meron pa rin naman migraine 'pag tulad ngayon, hindi maganda yung pakiramdam ko. So, siyempre nakaka-experience pa rin ako ng mga, migraine, ganyan. Pero hindi katulad nung dati talaga na sobrang sakit sa ulo, yung tipong hindi mo kayang buhatin yung ulo mo kasi sobrang bigat, ganyan. So, na-lessen na siya kumbaga. Yung bugnutin, antukin, 'yan. Yung antukin, yes, na-experience ko pa rin siya until now. Parang lagi kang pagod, I mean pagod ka talaga, ganyan. Onting kilos mo lang pagod ka na, tapos parang gusto mo na lang humiga, ganyan. May mga meron ka mga times na gusto mo maglinis ng bahay, ganyan, or maghugas ng pinggan, pero hindi mo nagagawa kasi parang pagod ka na kaagad, 'yan. 'Yun yung mga na-experience ko lately. Um, and then ano pa ba yung mga nangyari before, yung ano, yung pagkaantukin, mas matindi nung first trimester, pero ngayong third trimester na-experience ko pa rin naman siya, pero hindi na gano'n kagrabe din. To, um, to make the story short, yung mga na-experience kong mga symptoms nung first trimester, na-experience ko pa rin naman siya ngayong third trimester, pero sobrang na-lessen na talaga siya, which is good. Kasi mahirap siya nung first trimester, lalo na yung pag-vomiting and nausea. Lahat ng kinakain mo or lahat ng kinakain ko sinusuka ko, ultimo water, 'yan. So, ang mga lately na-experience ko is yung, positioning sa kama, yung 'pag matutulog ka na. Siyempre I've talked about this before no first and second trimester ko, yung kailangan left and right ka lang. Pero may nadagdag kasi lately na, nagka-cramps na yung legs ko, as in buti na lang talaga may times na nagka-cramps ako na
andiyan yung husband ko. Biglang sumisigaw na lang talaga ako, sobrang sakit. So, ano, um, ayun, after, nagka-cramps yung legs ko, pero kasi nakita ko dun sa application yung siyempre meron tayong application for pregnancy, 'di ba? Na mino-monitor natin kung gaano kalaki na yung baby, ganyan. So, part talaga siya ng third trimester na may cramps kang mararamdaman talaga every matutulog ka, ganyan. So, nagti-trigger siya every midnight or madaling araw. Yun, sobrang sakit talaga. Isipin mo, both uh, left and right na legs mo nagka-cramps. So, halos hindi ka na makagalaw. Pero, tingi, magka-cramps ka na, and then syempre, pag matagal kang naka-positioning na, for example, naka-side view ka lang sa right side, sa pagtulog, syempre, parang hindi ka nakakagalaw. So, nagmamanhid yung buong katawan, yung namamanhid yung right side ng katawan mo, and then magka-cramps pa. So, mahirap talaga siya. Mahirap siya. Yun yung mga na-experience ko. And hindi ko talaga kayang mag-lie down ng straight na ganyan. Tapos kahit naka-elevate yung paa mo or yung legs mo. Kasi hindi ako nakakahinga. So, kailangan talaga, it's either left or right lang talaga. And kahit na meron ka ng um, support sa legs mo, kung naka-elevate siya tuwing matutulog, nagka-cramps pa rin talaga. So, yun yung mga recently na notice ko na mga bago ko na-experience ngayong third trimester. And also, hindi ka makatulog. Ayan, insomnia. Ayan. So, gusto mo mang matulog pag paggabi kasi parang gusto mong yung routine mo, matulog ka ng maaga, gigising ka ng maaga, yon. Pero hindi mo siya magagawa kasi hindi mo alam kung bakit ka nai-insomnia. Pero pag umaga, doon ka tulog. So, yon, insomnia. And then, ang pinaka-worst talaga na na-experience ko is yung lower back pain and yung rib pain, tsaka yung, upper part ng abdomen ko dito sa tiyan. May ano siya, may burning sensation siyang parang may burning sensation kang nararamdaman na kahit dampi ng damit mo mahapdi. Bakit ba nasabi ko na mahirap yung lower back pain and rib pain? So, na-experience ko siya 'pag matagal ako nakaupo. Like for example, 15 minutes ako nakaupo ng straight, ganyan. Bigla na lang mangangalay yung likod ko, yung lower back ko, and then madadama yung rib pain ko. So, hanggang sa nag yung mga pain, yung rib pain and back pain, nagko-contribute siya sa contractions ko. So, ayun, yun yung feeling ko na nangyayari kung ba't ako madalas nagko-contract. Dahil nga, before na diagnose ako na meron akong sleep disc or disc bulge. So, sa L5 ba yun? Basta bandang puwetan, nakalimutan ko yung part na yun. So, since lumalaki yung tiyan ko, feeling ko hindi kaya ng lower back kong i-handle yung laki ng tiyan, at saka yung bigat. So, kaya nagkakaroon siya ng lower back pain. So, nagko-cause siya ng contractions. So, ayun, naninigas yung tiyan ko every 15 to 30 minutes, yan. Sabi nila Braxton Hicks daw yon. Pero kasi merong kasamang pressure sa pelvic part. So, yun yung na-experience ko lately na, yung burning sensation na sinasabi ko is, for example, nadapa ka and then may scratches ka. Pag inisprayan mo lang siya ng alcohol, 'di ba may parang, pero may pain siya. So, ganun yung nangyayari 'pag hindi mo siya ginagalaw, hinahawakan. Pero 'pag nilagyan mo na siya ng cotton ta's tinry mong i-scratch or try mong balatan yung sugat, ganyan, ano siya, mahapdi, yun. So, pero nag-search naman kami kay Doctor Google
That's actually normal daw sa mga na, 3rd trimester pregnant nga daw. So, normal lang daw 'yun. Talagang nararamdaman daw 'yun. Body changes napansin ko sa katawan ko is yung sa legs, nagkakaroon na siya ng, um, pula-pula, ganyan. Parang kunwari itong skin mo, 'pag pinindot mo siyang ganyan, 'di ba parang mamumutla na mamumuti, ganyan, ta's babalik yung dugo, gano'n. So, 'yun, gano'n yung napansin ko sa legs, sa buong legs ko, ganyan. Tapos may onting ano na rin ako, kasi sobrang labo na rin na talaga ng mata ko. Akala ko wala pa rin akong stretch marks sa tiyan. So, pero yung talagang nakita nung asawa ko, may stretch marks na ako. Akala ko kasi ugat lang siya na ano, na na lumalabas, ganyan. Pero stretch marks na pala siya. Pero buti na lang din hindi naman buong tiyan kasi, nung since first trimester pa lang ako, may ginagamit na akong oil para sa mga stretch marks, ganyan. Para, magkaroon man pero hindi naman gano'n kalala, ganyan. 'Yun yung mga body changes ko ngayong 3rd trimester na ako. Ito nung first trimester ako, ito yung ginagamit kong sa tiyan, oil siya. Buds and Bloom Skin Elasticity Oil for face and body. So, ayan, nagamit halos mangangalahati na siya. So, mabili ko lang din 'to online kasi nakikita ko yung reviews na maraming gumagamit nito, mga mommies din na hindi talaga sila nagkaroon ng stretch mark hanggang sa manganak sila. So, effective siya. So, sa akin naman, for me, I think, effective naman siya kasi nahinto ko rin kasi yung pag-apply niyan. Kasi dati, nung first trimester to second trimester, nag-iingat ako sa mga ina-apply ko sa katawan ko. Siyempre, ayoko naman magkaroon ng effect sa baby. Meron ako na-discover na bago. Kung napanood niyo yung baby essentials na binili namin sa baby namin, meron dun ako nasabing, pang stretch marks cream. So, ginamit ko siya, tinry ko siya, which is parang ganito yung itsura niya. Actually, naubos ko na kasi yun. Mabilis lang siya maubos. So, tinry ko siya. Ang ginawa ko twice a day. So, naglighten lalo yung mga stretch marks ko ngayon. Naglighten siya. So, hiyang ako dito sa Mustela na stretch marks. So, bukod sa cream, binigyan pa ako ng maraming stretch marks na oil. Oil naman siya and then the other one is cream. So, ginagamit ko, maraming binigay na ganito, parang 5, 6. So, isa na lang natira. So, ang ginagawa ko kasi every morning, ginagamit ko oil and then 'pag evening naman ginagamit ko cream. Kasi sabi dun sa seller, dapat twice a day mo siya gagamitin. So, eto na lang yung natira, ayan, yung natira sa freebies nila. So, gagamitin pang bukas 'to. And then bukod dun, binigyan din ako ng, Mustela na ano, nursing comfort balm. Parang ano siya, pang pang, sa breast, 'yan. So, para hindi mag-crack-crack yung alam niyo na. So, ayan, eto siya, 3. Parang tester lang nila 'to, na binigay sa'kin. Pero ito talaga yung binili namin. Ano na 'to, 150 ml na siya. So, ayan, inubos ko muna yung mga freebies bago ko gamitin yung malaki talaga. Sa armpit ko naman, ang ginagamit ko is yung, cream na Bello. Wala kasi dito, pero Bello cream for underarm. Pang-lighten ng skin, pang anti-stretch marks, and then ano ba tawag dun, pangtanggal parang may kung meron kang mga chicken skin, kung magkaroon ka man ng chicken skin, mawawala din yun. So, ayun. Yung sa'kin kasi, hindi naman chicken skin yung, armpit ko, pero nagda-darken na kasi siya. So, ayun. So far, ginagamit ko siya for almost 1 month na, and I could say naman na
okay, effective din siya sa'kin, 'yun. Ano pa ba, yung sabon ko naman is wala, stick lang ako sa Dove kasi ayokong gumamit ng, mga pino-promote sa online na pangpaputi. And then yung lotion ko is, ano lang 'to sa Bath and Body Works. And ano lang din siya, niregalo lang din sa'kin 'to. Ito lang yung ginagamit ko, 'yan. So, pang Bath and Body Works ba 'to? Sorry, M&S pala. Ayan, M&S. So ayun, yun lang. Pero wala akong ginagamit sa face. Dati may ginagamit ako sa face pero tinigil ko yun kasi, hindi siya puwede sa pregnant. So maraming na-stop sa skincare ko nung hindi ako preggy. So yung mga ginamit ko ngayon is yung good for pregnant talaga. Natutuwa ako kasi, marami akong na-discover na bago ngayon nung nag-LOWA ako. So, natuto akong magluto, 'yan. Natuto akong magluto, maglinis ng bahay, at natuto rin akong manood ng TV, ng news. Pero ngayon, nagagawa ko na yung parang normal routine ng tao na basta nakakanood ka na ng TV, habang nagluluto ka nagpapatugtog ng, mga pagpa-relax, 'yan. And pero yung paglalaba hindi pa rin talaga ako kasi nakakapagod siya, so which is hindi ako puwedeng mapagod. So, nakakapagpahinga naman ako sa bahay, pero may time talaga na pagod ako kasi, yung pagluluto pa lang kasi tsaka yung paghuhugas ng pinggan mabilis akong mapagod. So, nagti-trigger siya ng lower back pain 'pag matagal nakatayo. So, ang check-up ko na ngayon sa OB ko is 2 weeks, every 2 weeks na yung check-up ko since third trimester na ako. Na-advisean na rin ako ng doktor na in case na may mag-labor ako bigla, kontakin ko lang siya kaagad and then diretso na ako agad sa ospital. Binigyan niya ako ng mga information kung sino yung contact person na pupuntahan ko dun, para maasikaso ako agad. Yun, continuous pa rin yung mga maintenance, like yung mga progesterone, Isoxsupreme, yung mga pakapit, 'yan, bukod sa vitamins. And talagang totally bed rest lang talaga at yun, bawal mapagod. So anyway guys, yun lang. So thank you so much for watching my vlog today. Please subscribe and like if you haven't already. Thank you. Bye.